and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Podcast. So ang topic natin ngayon ay ito na. Biyaya sa paglilingkod. Yan. Noong nakaraan, yung patungkol pa rin sa biyaya. Ito naman ay patungkol pa rin sa biyaya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ayan. Check ko lang to. Okay. Romans chapter 15 verse 14. Actually hanggang 21 ho yung aking nailagay. Pero okay lang po karugtong ho noon. Okay. So, biyaya sa paglilingkod. Basahin ko po muna. Sabi niya, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang bawat isa. Kung titignan ho natin, sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Roma upang ipaalala sa kanila na dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, nagkaroon sila ng kapuspusan sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos, no? Tapos binigyan din sila ng sapat na kaalaman, no? Yan yung mga biyaya, no, sa paglilingkod. At ang pinaka-effect ho nito, resulta nito, dahil sila mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, no? Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Yun ho yung isang biyaya, no, ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Paglilingkod sa bawat isa. Sulat ho ni Apostol Pablo ito sa mga taga-Roma. Pero focus ho tayo doon kasi ito ho'y kanyang patotoo sa kanyang paglilingkod. Hindi ko po alam kung ano rin ho yung patotoo ninyo sa inyong paglilingkod, no? Pero focus po muna tayo sa patotoo din ni Apostol Pablo kung paano niya pinaglingkuran ang mga taga-Roma. Sino na ho nakarating sa Roma? Wala pa ho. Darating ho tayo doon kung loobin ng ating Panginoon, di ba? So, sabi niya, mga kapatid, tinutukoy ho nito yung mga kapatiran sa Roma. Lubos akong naniniwala. Kumbaga, mayroon siyang sureness, certainty. Mayroon siyang, kumbaga, tiwala, no, na ang mga taga-Roma mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Ang mga Roma ho, ang tinutukoy ho dito ay hindi lahat ng mga taga-Roma, kundi yung mga mananampalataya kay Kristo na taga-Roma, mga taga-sunod ni Kristo, mga disipulo ni Kristo. Kahit ang sabi niya rito, yamang kayo mismo ay puspos na ng kabutihan, no, dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos at may sapat na kayong kaalaman. Kumbaga, na-train na itong mga to. No, naturuan na ni Apostol Pablo. Nasaway na rin sila. Diba? Natutukan na ni Apostol Pablo patungkol ito sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Naturuan na at sabi niya, matuturuan na rin ninyo ang isa't isa. Para bang sinasabi niyang, Roma, mga mananampalataya sa Roma, no, mayroon na rin kayong kakayanang maturuan ang bawat isa. Yan ay biyaya ng paglilingkod. Amen? Sa 15, gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan. No, hindi siya face to face, no, kundi sa pamamagitan lamang ng letter, di ba? Sulat, liham o epistle, di ba? Sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo, no, tungkol sa ilang bagay. Ano yung mga ilang bagay kaya na paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma? No? Yung mga nauna, Romans 12, di ba? Verse 1 and 2, yun yung kanyang mga paalala. Di ba? Naialay ninyo ang iyong buhay, di ba? Ang iyong sarili, di ba? Bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. No? Yan ang mahalagang pagsamba. Yan ang pagsamba na pwede ninyong ibigay sa Diyos, di ba? O karapat dapat na pagsamba sa Diyos. 'Yun ay isa sa paalala niya, di ba? So ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Tignan ho natin.
Say the word, kagandahang loob ng Diyos. Diba? Hindi siya gumawa ng anumang paraan, anumang bagay, kung hindi nagawa niya ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Nagpaalala siya, ipinaalala niya ang kagandahan loob ng Diyos sa kanila. Yung biyaya na kanilang tinanggap at nais ni Apostol Pablo na sila rin ay maglingkod, no? Sa ating Panginoong Diyos gamit ang kanilang mga natutunan kay Apostol Pablo. Gamit ang kanilang mga kaalaman. Amen? No? Yun ho yung sinasabi ni Apostol Pablo dito in verse 16, upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. So hindi lamang po tinukoy ni Apostol Pablo na lingkod siya, apostol siya, kundi mayroon din siyang sinabing description sa kanyang sarili. Sabi niya rito, upang maging lingkod, isang description ni Kristo Jesus bilang pare. Pangalawang description ni Apostol Pablo, no? Sa mga ano raw? Hintil. Sino yung mga hintil? Ito yung mga walang pag-asa, walang Diyos, pero noong isinuko nila yung kanilang buhay, ang tawag na sa kanila ay Body of Christ, Iglesia ni Kristo. Yan. Hindi ho Batman, di ba? Kasi may simbahan na gano'n, no? Batman. Si Jesus Christ daw ay Batman. Di ba? Tao lang siya. Pero ito, bilang pare sa mga hintil, lingkod, pare, tapos yung description niya sa ibang kanyang mga sulat, apostol. No, yun yung kanyang mga description, yun yung kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili sa mga mananampalataya. Pero yung kanyang pagka-apostol, hindi siya naglagay doon. Yung kanyang pagkapare, hindi rin siya nagpumilit na ilagay yung kanyang sarili doon. Yung pagiging lingkod niya, hindi rin siya mismo, no, kundi si Kristo ang naglagay sa kanya sa posisyong iyon. Ngayon, sabi niya, ipinapangaral ko sa lahat, no, sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog, nakalugod-lugod sa kanya. Diba? Yun yung purpose ni Apostol Pablo kung bakit siya ay naging pare. Ano ba ang pare? Diba? Yan ang tagahantog, taga-alay. Nung panahon ni Moises, sila yung mga pumapasok doon sa tabernacle. No? At matindi ho doon yung ginagawang sakripisyo ng pare. Diba? Kasi mag-aalay siya ng dugo, kakatay sila ng blameless na hayop. Diba? Walang kapintasan, malusog, no? Tapos yung dugo niya, i-sprinkle niya, no? Tapos, bago mangyari yon, kailangan tama yung bilang ng mga dugong na sprinkle. May bilang pala yon, di ba? Hindi basta-basta mag-sprinkle kang ganon ng dugo, no? Aliwan basta-basta manwarsik kalabat, yasi nga ka manwawarsik na asinad ni luto, di ba? Noon, no, ang trabaho ng pare, kailangan sakto, pati yung wisik, bilang ng wisik dapat tama kasi kapag nagkamali, patay siyang bata siya. Di ba? Yun yung nangyayari doon, di ba? Kaya yung kanyang damit, kung titignan ho ninyo, mayroong bell sa dulo noon. Yung kanyang saya, yung kanyang damit, yung kanyang blouse, duster ba yun? Di ko alam kung ano yun, di ba? So, mayroon siyang bell dito sa baba. Tapos yung kanyang paa, yung kanyang dito sa sakong-sakong ay mayroong nakataling tali sa kanya. Kasi habang naglalakad na nag-aalay yung pare, no, kapanahonan ni Moises, dapat naririnig nila yung bell na maliliit dyan na tumutunog. Kasi kapag nag-aalay siya at hindi na naririnig yon, big sabihin patay na yung pare. Ganun katindi noon, no? Patay na yung pare at walang sino man makakapasok doon. No? Kaya ang gagawin ng mga tao, yun ang gamit ng tali. No, hihilain na lamang siya mula sa Holy of Holies na lugar, hihilain na lamang siya palabas. Kasi bawal pumasok doon. Pag pumasok ka kasi mamamatay kung hindi ka itinalagaan ng Diyos. Ang pari nga namamatay pa at that time. Di ba pag nagkamali? Dami hon namatay na pare at that time, no? No? Kaya walang nagtatagal. Lagi silang napapalitan. Hanggang sa panahon ni Apostol Pablo, ang description niya sa kanyang sarili ay pare.
At ang ipinapangaral niya, magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Yun ang sinasabi niya rito. Diba? So, nagpapangaral ng magandang balita, no, upang maging kalugod-lugod, no, yung mga hintil. No? Dahil sila rin naman ay ginawang banal na ng ating Panginoong Diyos. Tayo rin din naman personally ay isang pari. Okay, sabi diyan sa katabi mo, pari ka pala. Diba? Description niya po, Peter, royal priesthood, pare. Pag ikaw ay naka kay Kristo, diba? Pari ka. Pag babae, mari ka. Pari ka pala, diba? So lahat tayo pare at ang trabaho natin, diba, ay maghanap ng ihahandog para sa Panginoong Diyos. Yung susuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Yun ang trabaho natin. Mag-i-encourage, no? Na ang mga tao ay ibigay din nila yung kanilang buhay sa ating Panginoong Diyos. Yun ang trabaho natin ngayon bilang mga pari din naman. Amen? Di ba? Yun. So, kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipagmamalaki ay si Kristo. Yan ang sabi niya, wala akong pinapangasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit, say the word, maakit. Diba? Ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Ang tanong ko dito, nakakaakit ka ba? Ayan. Mapang-akit ba ang buhay mo kay Kristo? Ilan na ang naakit mo? Diba? O nadala mo sa paanan ni Kristo. Nadala mo na ba ang iyong sarili? Pangalawa, nadala mo na ba ang iyong pamilya? Nadala mo na ba ang iyong asawa sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo? Nadala mo na ba ang iyong kaopisina, katrabaho, kaklase, no? Kaibigan? No? Naakit na ba natin sila? No? Sa pamamagitan ng aking mga gawa at salita, yun ang gamit ni Apostol Pablo. Inaakit niya na sumunod ang mga mananampalataya o di pa mananampalataya sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng maayos na patutuo. Say the word patutuo. Testimony sa pamamagitan ng salita at ng kanyang gawa. Doon niya ipinapakita, no? Yan. Sa 19, sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya't mula sa Jerusalem, tignan ninyo yung scope, yung lawak ng kanyang misyon, ng kanyang ministry from Jerusalem to Illyricum. No? Anong ginagawa niya? Ipinapangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, no? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum, ipinapangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo. No? Ganda nito. No? Yun yung kanyang patutuo sa kanyang paglilingkod. Eto na, first point natin. So mga kapatid, sabi niya, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. So ang paglilingkod ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, no? Yan yung first point natin. Patuto po ito ni Apostol Pablo. So tinawag po ni Pablo ang kanyang sarili na isang lingkod ni Kristo Jesus. Naglingkod si Paul sa kanyang Panginoon, sa Panginoon, at ipinagmalaki niya ang kanyang gawain para sa kanyang Panginoon. So, nais niyang maging tapat na lingkod ni Jesucristo. Tulad ng iba na gusto niyang marinig ang mga salitang magaling, no? Aking mabuti at tapat na lingkod. Sino ho ang nagnanais ng ganung bagay na marinig, no? Pagdating ng panahon, naharap tayo sa ating Panginoong Diyos. Ito ba ang gusto ninyong marinig sa ating Panginoon? Na mabuti, magaling, mabuti, at tapat kong lingkod. So sa paglilingkod sa Diyos, isinulat ni Pablo ang liham na ito
sa iglesia ng Roma upang paalalahanan po sila, no, na ng mga ilang bagay upang tulungan din sila na lumago sa kanilang pananampalataya. No? Kaya nga sabi niya sa verse 14, no, mga kapatid, lubos akong naniniwala, no, na kayo na mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan ninyo ang bawat isa. So, SBCC Prayer House, mayroon na ba tayong kakayanang ganon na maturuan na natin ang bawat isa? Mayroon na? Leaders? No? SBCC family? Kung mayroon na ho tayong ganong kakayanan, praise the Lord, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Ang kakayanan na yon ay kaloob niya, no? Biyaya niya, no? May kakayanan ng maturuan ang isa't isa. No? So binanggit ni Pablo na buong tapang din niyang isinulat, no, ang ilang bagay sa simbahan ng Roma. Ibig sabihin, nire-refresh niya ang mga natutunan nila noong una from chapter 1, no, hanggang chapter 15. No, pinapaalala niya na marami na kayong natutunan, kaya na ninyong paalalahanan ang bawat isa. No, naniniwala ako na puspos na kayo ng kabutihan, no, at kaalaman. So nais ngayon ni Apostol Pablo, no, yung kabutihan na yon at kaalaman, no, ay makatulong pa sa mga mananampalataya. Kaya nga sabi niya, maturuan ninyo ang bawat isa. Nagbigay siya ng karunungan, ng kabutihan sa biyaya ng Diyos upang maturuan ang bawat isa. Saan natin gagamitin yung kaalaman? Pakikidibate? Diba? Pakikirambol? Kumbaga, anong tawag doon? Diba? So, ginawa niya iyon, biniyayaan niya ng karunungan, kaalaman ang mga taga-Roma upang maturuan din nila ang bawat isa. Yun di ba? Yun yung biyaya sa paglilingkod. Ipinapaalala ni Apostol Pablo na yung mga kanilang tinanggap na kaloob, no? Yung kanilang tinanggap na biyaya, gamitin nila iyon sa paglago ng bawat isa. Ang tanong ko, lumalago ba ang bawat isa? SBCC Prayer House, di ba? Kaya nga mga leaders, ang ginagawa ng mga leaders, ini-impart sa mga kabataan, sa mga kasamahan natin kung ano yung mga natututunan upang sa ganon ay lumago ang bawat isa. Sino dito ang nagnanais na lumago pa? Di ba? Oh, wala dapat tigil sa paglago ang isang mananampalataya. Sabi ko, grace abound, no limit, no? Laging may data, unlimited internet, 'di ba? Yung parang gano'n, 'yan ang grace, 'di ba? Grace abound, 'di ba? Hindi 'yan nililimitahan o hindi 'yan may limitasyon, kundi ito ay pangwalang hanggan, no? 'Yon ang biyaya ng ating Panginoon. Kung ang biyaya ng ating Panginoong Diyos ay pang-ngayon lang, hindi 'yan biyayang pangwalang hanggan, 'di ba? Ang binigay niya sa atin ay biyayang pangwalang hanggan. Diba? Amen. Kasama dyan ang buhay na walang hanggan. Biyaya. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Diba? Yan. So, si Pablo ay maayos at maingat na tinuturuan ng mga tagasunod ni Kristo. Siya ay namuunan. Say the word namuunan. Grabe pala yung salitang ginamit dito, no? Siya ay namuhunan sa kanila sa paggamit ng pagtuturo at pagpapaalala sa kanila ng mahalagang bagay tungkol sa pagiging iglesia. Diba? BCC Prayer House, namumuunan ho ba tayo? No? Sa pamagitan ng pagtuturo at sa pagpapaalala sa mga kapatiran. No? Saan ho tayo nag-i-invest ngayon? Are we investing sa ating paglago, sa ating Panginoong Diyos? No? Or are we investing? No? Nag-i-invest pa tayo o namumuunan ba tayo sa ibang bagay? No? So mahalaga na mamuunan tayo, no, sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Si Paul ay tulad ng isang magulang. Yan. Sino ang mga magulang dito? Mga magulang. Parang iba yung dating, no? Mga parents, ganun na lang. Mga parents, iba? Parang si Apostol Pablo ay ganun din. Naglaan ng kanyang buhay upang sanayin, palakihin ang isang anak, upang ang bata ay lumaki
sa isang produktibong miyembro ng lipunan. Sino ho dito magulang gustong maging sakit ng lipunan ng kanyang anak? Di ba? Wala ho siguro, di ba? Oh. Kung napagdaanan na yon, ayaw pagdaanan ng parents yon, ng kanilang mga anak. Kaya pinagsasabihan yung mga anak. Tama ba? Di ba? So, nais ni Apostol Pablo na maging produktibong membro ng ating Panginoong Diyos, no? Ang mga mananampalatayang mga taga-Roma. So dito ipinagmalaki ni Paul ang spiritual na pagkaama niya, no? Sa mga mananampalataya sa Roma. Ang kanyang gawain sa pagtulong sa kanila na lumago bilang produktibong mga miyembro ng pamilya ng Diyos. So ibig sabihin, tinanggap ho natin ang biyaya, subalit ang pagtanggap sa biyaya ay hindi po nagtatapos doon. Amen? Nabiyayaan tayo para sa mabubuting gawa, para sa paglilingkod. So, tanong, no, mas matured ka na ba sa iyong pananampalataya ngayon kaysa noong nagsisimula ka pa lang? Kumusta na ang ating buhay kay Kristo? So, hinihikayat ni Pablo ang mas malakas, matibay na Kristiyano sa simbahan ng Roma, no? Na ang goal niya matulungan ng mga mahihina, no? He did not condemn yung mga mahihinang mananampalataya ng taga-Roma, no? Ikaw ganyan ka, di ba? Hindi niya kinundina, kundi tinutulungan niyang mapalakas pa yung mga mahihinang mananampalataya. Tinuturuan niya ito upang sila ay maging produktibo naman, no? Sa pamilya ng ating Panginoon. Huh? So, nais ni Apostol Pablo na matulungan silang mag-matured. No? Kaya nga sinulat ni Pablo ang liham na ito upang matulungan ang iglesia sa Roma na umunlad pa sa kapanahunan. Ibig sabihin sa kapanahunan, no? Yung umunlad sila, maging successful sila sa tamang panahon. Amen. Say the word tamang panahon. Kaya minsan, Pastor, ang tagal ko na, hindi pa rin ako nagbabago. May tamang panahon dyan. Amen. Di ba? Pastor, bakit yung asawa ko, ang tagal ko nang sinasabihan, ganyan pa rin. May tamang panahon sa bagay na yan. Amen. Pumalakpak nga po yung may tama. Tamang panahon. Di ba? Praise the Lord. Di ba? So, yun, tinutukoy ni Pablo sa verse 16. Tingnan natin. Lilipat ko na. Kuya Paulo, patulungan na lang po ako, Kuya Paulo. Kuya Brent. Yan. 16. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pare sa mga Hentil, ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila ay maging handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Anong ginagawa niya? Ipinapangaral. Hindi siya tumitigil. Amen? Kung gusto ho nating mag-mature ang SBCC Prayer House, dapat tuloy-tuloy ho tayo sa pangangaral at pakikinig at pagsasagawa. Amen? Di ba? So, tinukoy po ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa ilang mga tungkulin sa simbahan. No? And chapter 11, no, sinabi ni Pablo na siya ay isang apostol. Mga hintil, apostol ng mga hintil. Tapos sinabi pa niya isang ambahador na ipinadala ng Diyos. No? Ambassador. Representative ba ang kon nito? Ambassador na ipinadala ng Diyos upang maabot ang mga hintil para kay Jesucristo. Abutin, hindi itaboy. Amen? Ang goal at mission ni Apostol Pablo ay maabot ang mga hintil. No? Hindi para itaboy. No? So, sa talatang ito, binanggit ni Pablo na siya ay isang ministeryo ni Kristo. Ministro ni Kristo, Jesus sa mga hintil. Ipinadala siya ng Diyos upang maglingkod sa mga hintil para kay Kristo. No? Isinulat din ni Apostol Pablo sa talatang ito na siya ay nasa paglilingkod bilang pare o bilang saserdote na tinatawag dito. No? So isang pare, si Apostol Pablo, isang pare ng Diyos. No? Sa isang diwa, tayong lahat ay gayon din sapagkat tayo ay isang pagkaserdote ng mga mananampalataya. Malalim na salita, no? Pagkaserdote. Pagkapari ho, yung ibig sabihin niyan. No?
So, ano ang ginagawa ng pare? Yun ang natukoy ko na kanina, no? At kung ano naman ang ating gagawin bilang mga kasalukuyang pare, di ba? So, hindi naglingkod si Pablo bilang isang saserdote ng Diyos upang mag-alay ng may mga gulang na hintil sa Diyos, no? Ang gawain ni Pablo para sa Diyos ay tulungan ang mga mananampalataya sa Roma na maging ganap na mga Kristiyano. Sapagkat dakadakal din may mga ibabaga, Kristiyano po kami, pero hindi pala tama yung pagka-Kristiyano nila. Diba? Sa Roma, ang dami hong paganism belief doon, no? Ang dami hong mga paniniwala, at ang sasabihin nila, Kristiyano sila. Pero iba ho yung kanilang pagka-Kristiyano. Kaya nais ni Apostol Pablo na abutin sila, no? Mailapit sila sa ating Panginoong Diyos at tulungan, no? Na maging ganap, na tunay ang kanilang mga pananampalataya, na maging tunay ang kanilang pagka-Kristiyano, no? Sa biyaya ng ating Panginoon. Yan. Pangalawa, ang gawain ni Pablo na magdala ng luwalhati sa Diyos. Say the word, luwalhati sa Diyos. Yan. Verse 17 and 19. Next. Yan. Ang gawain ni Pablo na magdala ng luwalhati sa Diyos. Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Kristo. Lagi ho natin yan sinasabi. Walang ipinagmamalaki dito sa SBCC Prayer House. Not the leaders, not the founders, not us. No? Kundi ang ipinagmamalaki natin dito ay si Kristo lamang. Amen? Yan. Kasi kung ang ating pagmamalaki ay tayo, hindi tayo makapagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Sino ang nabibigyan ng kaluwalhatian? Tayo. Pero si Pablo, malinaw sa kanya na kaya niya ginagawa ito, naglilingkod sa biyaya ng ating Panginoong Diyos para magdala ng kaluwalhatian sa Diyos lamang at hindi sa kanyang sarili. Amen? So, marahil ang puntong ito ay dapat nasa unang nabanggit na sana, no? Yung pagpapakilala pa lang niya, dapat nandun na sa pinakauna. Pero kung titignan natin, nasa verse 17 siya. Parang nasa kalagitnaan, no? Na parte ng pahayag ni Apostol Pablo. No? So, kadalasan kasi ganun ang nangyayari, di ba? Yung pinakaunang mga nababanggit ay kagaya nito. Di ba? Na ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Pero kung titignan natin, nasa kalagitnaan ng chapter 15 ito. No? So bahagi ng paglilingkod ni Pablo para sa Diyos ay ang pagtuturo sa mga mananampalataya. No? Sa katunayan, iyon ang gawain ng lahat ng simbahan dapat. Kung ang simbahan, no, ay hindi nagtuturo, nagsasaway, nagpapaalala, no, sa mga mananampalataya, kung ang simbahan ay hindi nagdidisipulo ng mga mananampalataya, kung hindi nito inililipat ang mga mananampalataya mula sa mga batang Kristiyano tungo sa matured na tagasunod ni Kristo, kung gayon, hindi nito ginagawa ang trabaho nito. Yan ang description ng isang simbahan din, di ba? So, ano ang pinakalayunin ng gawain ito para sa Diyos? Bagamat para kay Apostol Pablo, no? Ito ba ay para sa kanyang kasiyahan? Ito ba ay para sa kanyang sarili? Hindi niya ginawa ito para sa kanyang sarili. So, SBCC Prayer House, this is our goal. Ito yung vision natin, na mag-mature, tulungang maging malakas din ang mahihina, mag-matured, no? Ang mga mananampalataya. Kung hindi ginagawa yon ng isang simbahan, hindi nasusunod ang layunin ni Kristo. So, hindi lamang tayo pasimba-simba lang. Diba? Hindi lamang ho ang gawain natin ay pang Sunday. The rest, wala. Diba? So, hindi ho tayo lalago ng ganon. Kaya nga mayroon ho tayo mga offer. Diba? Offer, parang mga, no? Na mga gawain, no? Na pwede ho ninyong atinan, no? Para tayo ay lumago ng sama-sama. Mayroon po tayong prayer service, Don't Watch Prayer, mayroon pong worship team, involvement, no? Ang dami ho nating pwedeng salihan, logistic, di ba? Ano man ang gift mo, no, sa paglilingkod, gawin mo 'yon, di ba?
para sa ating Panginoong Diyos sapagkat yun ay biyaya ng ating Panginoon. So, yun. Sabi niya sa verse 18, inamin ni Paul na ipinagmamalaki niya ang kanyang gawain para sa Diyos, hindi para sa kanyang sarili. No? Ako ang nagtayo niyan. Ako ang nagturo diyan. Diba? Kung wala yan, kung wala ako, hindi yan ganyan yan. Diba? Hindi niya ipinagmalaki yung kanyang sarili. Kundi ang ipinagmamalaki niya, iyong gawain para sa Diyos. Amen? So, ito ay hindi pangkaraniwan. Maraming mga tao ang nagmamalaki sa kanilang una, trabaho. Ang pagmamataas ay madalas na nagpapahiwatig ng isang pakiramdam kasi ng tagumpay. Kadalasan, kapag ang isa ay nasisiyahan sa kanyang sariling gawain, maraming tao ang labis na ipinagmamalaki kung ano ang nagawa nila. At nais nilang sabihin sa mundo ang tungkol dito. No? Gusto ng maraming tao ang kanilang pangalan sa mga certificate, no? At mga diploma, no? At iba pang mga piraso ng papel na nakasabit sa dingding o sa isang lugar kung saan ito ay maaring ma-display o makita, no? Ang isa sa pakipakinabang na payo na natanggap ko ay ang hindi tumutok sa mga titulo, sa mga degree. Yan. Wala pa ako. Nagluloko po yung... Ang mga tao ay hindi gaanong nagmamalasakit kung ano ang bago o pagkatapos ng iyong pangalan hanggat gusto nilang malaman na nagmamalasakit ka sa kanila. So, ipinagmalaki ni Apostol Pablo ang kanyang trabaho, ngunit hindi para sa pagtanggap ng pagkakilala para dito. Nasubukan nyo na bang maging sobrang proud? Sobrang pride. Oy, ate, mas magaling ako sa'yo. Di ba? Oy, di ba? Mas matangos ang ilong ko sa'yo. Mas maganda ang kulay ng buko sa'yo. Di ba? Great. Di ba? Yung mga to. Di ba? Mas matangkad ako sa'yo. Di ba? O, di, sa'yo na lang lahat. Di ba? So proud. Di ba? So, hindi sinulat ni Pablo ang tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang mga nagawa. Ngunit kung ano ang nagawa ni Kristo sa pamagitan niya. Kaya nga sinasabi natin kapag may nagbigay para sa kanyang iglesia, hindi salamat sa iyo kapatid. Hindi yun ang sinasabi ko. Salamat sa Panginoong Diyos sa buhay mo kapatid. Di ba? Kapag may nagbigay ng patabon, yan. Salamat Panginoong Diyos sa buhay ng aking kapatid na ito. Hindi namin dinederik na salamat po sa iyo. Hindi. Salamat sa Panginoong Diyos sa buhay mo kapatid. Pagpalain ka pa niya. Ang dinideclare natin, hindi yung kabutihan ng ating kapatid, kundi yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating kapatid. Amen? Di ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoong Diyos. So, binuod ni Pablo ang kanyang buong ministeryo sa pagsasabing si Kristo ay gumawa sa kanyang pangangaral tungkol kay Kristo at sa kung ano kayang ginagawa upang samahan ang mga salitang iyon. No? So, ipinagmalaki ni Pablo ang kanyang ministeryo. Ngunit, hindi para luwalhatiin ang kanyang sarili, sa halip ay gawing sikat ang ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Amen! Dapat hindi tayo sikat. Ang mas sikat dapat ang ating Panginoong Diyos. Sabi ko nga, no? Binubuho ng ating Panginoong Diyos yung kanyang iglesia doon, yung kanyang church building. Sabi ko, hindi ito matatayo para maging sikat ang SBCC Prayer House. Kaya sabi nila, wow, pastor, naka-engineer pa kayo ha. Ganun glory to God. Sabi ko naman, di ba? Wow, pastor, ilan ang budget niyo dyan? 1.2 lang. Bali 2.5 lahat. Wow, glory to God. Di ba? Praise the Lord, di ba? Pinagmamalaki natin kung ano yung kayang gawin ng ating Panginoong Diyos, hindi yung kaya nating gawin o yung ginawa natin. Amen? Di ba? Kundi sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord, di ba?
binanggit din ni Apostol Pablo na ang kanyang gawain para sa Diyos ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ba ng kanyang kakayanan? Sa verse 19, hindi. Naisa sa katuparan ito sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Say the word, banal na Espiritu. Yun. Yun ang pinaka-source. Amen? Na isasagawa niya ang mga bagay na yon, no? Para sa Panginoong Diyos, hindi galing sa kanyang sarili, kundi sa tulong na bigay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Yun ang nagbibigay daan kay Pablo upang magawa niya ang mga bagay na imposibleng gawin. Amen? Diba? So, lahat ng kanyang ginagawa para sa Diyos, ito rin ang Espiritu na nagbibigay daan sa simbahan ngayon upang matupad ang misyon nito sa Diyos. Ibig sabihin, ang SBCC Prayer House, lahat ng simbahan, no, na ang sinasamba, ang kinikilala ay si Kristo, ay may misyon para sa Diyos. Kung wala ang banal na Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang mamuhay sa paglilingkod, sa misyon, wala tayong kapangyarihan na gawin ang tawag sa atin ng Diyos. Amen? So, kaya binibigyan daan tayo ng Diyos na gawin ang kanyang gawain at bigyan siya ng kaluwalhatian, no? So, ang sukdulang gawain natin para sa Diyos, ang dahilan ng ating pag-iral. Ibig sabihin, kung bakit nandito ka ngayon, yan yung pag-iral. Dahil yan sa ginawa ng ating Panginoong Diyos sa'yo. Bakit ka narito? No? Anong purpose natin? Dahil yan sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo umiiral. Kaya tayo nandito. Amen. Sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. No? At ang pag-iral natin, nawa ay magdalaya ng kaluwalhatian sa Kanya. Ano man ang ating gawin, kapatid, dapat natin gawin ito upang maging lubos kay Jesucristo dahil tayo ay nilikha upang sambahin siya. Amen? So, pangatlo, ang gawain ni Paul para maabot ang mga naliligaw. Yan, pinakalas na ho natin yan. So, anong oras na ho tayo? 11:00 na. Yan. Okay lang po ba kayo dyan? Sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, makakatagal tayo ng kahit kunti. Amen, di ba? Biruin mo, ilang oras nakabayubay si Lord sa krus ng Kalbaryo, di ba? Tapos tayo, wala pang isang oras, nakaupo lang. Galibay mo, pastor, di ba? Manlutok ni pastor, samantalang si Jesus Christ nakabayubay na napakatagal, no? Di ba? So, ito na, ang gawain ni Paul para maabot ang mga wala pa kay Kristo. No? Ang gawain ni Paul na maipakilala si Kristo. No? It is our time na maipakilala si Kristo is BCC Prayer House. This is the time. No? Hindi bukas, hindi ngayon, hindi sa susunod, kundi ngayon ang ating pagkakataon para maipakilala si Kristo. Kabataan, sabi ko nga sa mga kabataan, mang-akit kayo. Ipakita ninyo ang ginagawa ni Kristo sa inyong buhay. Diba? Ang trabaho ninyo, sabi ko sa kanila, hindi lamang para tumugtog. Hindi lamang para mag-drums, umawit. Hindi lamang yan ang paglilingkod. Kasama yan sa paglilingkod, pero may mas malalim pa na paglilingkod. Yun ay kasama ka sa misyon ng ating Panginoong Diyos para hanapin at maabot ang mga di pa nakakakilala kay Kristo. Amen, mga kabataan? May barkada ba kayo? O, di ba? So, isama ninyo sila. Yan. Kaya sabi ko, doon sa ating isang brother, bro, di ba? Encourage mo ulit yung mga anak mo. No? Isama natin ulit sila sa LX. Sige, pastor. Yan ang sabi niya kaagad di ba? O, tatay yun O, so, praise the Lord dahil may mga response na gano'n, no? Praise the Lord, no? So, ipinagmamalaki ni Pablo ang ginawa ni Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, no? At inabot ni Apostol Pablo ang mga taga Jerusalem, no? Ang Jerusalem kasi mga Judaism 'yan hanggang sa Illyricum. So ipinangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo.
Yan ho yung sinasabi diyan. So, SBCC Prayer House, no? Handa ba tayong abutin ang mga wala pang Kristo sa kanilang buhay? Sino yon? Baka mayroon ka pang kapitbahay na hindi mo pa nakakasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Baka mayroon ka pang hindi lang kapitbahay, nasa loob ng bahay, di ba? Ninyo mismo, no? Abutin natin sila kagaya ng pag-abot ni Apostol Pablo, di ba? Anong mga bagay na maaari nating maging paglilingkod sa Kanya? Ano ang ating gawain ngayon? SBCC Prayer House para sa Diyos. Nakita natin ang gawain ni Pablo sa talatang ito. Marahil ang tanong natin, Pastor, ano pong gagawin ko? Simple lang, mangakit ka. Di ba? Sa pamagitan ng yung mabubuting gawa at patotoo sa salita at sa gawa. Magtataka sila ngayon na, bakit ganon? Dati si Aisa hindi naman ganyan. Di ba? Magtataka sila ngayon. Anong nakain nitong batang to? Di ba? Tapos, akin niya, si Ila lanang lat kapilya, nansaman, tunog itan. Di ba? Babang ladlan to, makapanakadyanggad sa Manuel Sur. Di ba? Pero Nathan, every Sunday nandito. May sakay ako, binagaan ko lang. Agkalaman church, binaliktad ko lang kasi sa irap iawis iaki to noy. Agkalaman church, itang kalabat at abungyo. Iyugip mulad ta, nagkami uulupid si kara laba leman church, sika, natilak ka, agkalaon nad kapilyak ako. Kababakta ka, bosan wadya. Ang ganda tan wadya. No? Natan mambibase la. Praise the Lord, Diyos siya bilay ng Alison, di ba? Yun. Sa irap ko ta, naguguyo ta. Nami binaliktad ko la. Si katon anak, nayari yun nga, ama, nayari yung gawon ng anak. Sa utok na kabataan natin kasi medyo baliktad la. Ustaw? Di ba? Pero nausar iraman na amin. Tapi ano makapan reach out tayo. May tatawagan dan, judo technique. May bulat to, si katoy usar mo, tapi ano natumba. Maniman, di ba? Ara may pulis tayo ran tadadaan, no? Ara may mankiki na martial art, di ba? May bulat na kalaban, si katoy usaran mo, tapi ano natalo. Si katoy inusar ko si Alison, di ba? Praise the Lord. Hanggang Sara may kabatama, DJ, karatan, di ba? Hanggang si Ruth, sa ibaing tumat, di ba? Pero nata, saan kabitbit tumat la may base, di ba? Alalabasan si Brent, di ba? Nun naman talagang kapolitakas to, duaralan cell group to anundo, di ba? Talagang kapitakas la, di ba? So, yun nga, yung sinusubukan nating, kumbaga, maturuan, no? Lalo pa silang lumago sa ating Panginoong Diyos para sa paglilingkod, sapagkat ang paglilingkod, biyaya yan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Say the word, biyaya! Pumalakpak nga po ang nakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, tunay nga na hindi sa aming kakayanan, hindi sa aming sarilang karunungan o kaalaman, kaya kami lumalago o naglilingkod sa iyo. Kundi ang mga bagay na ito, isa lamang po ang kadahilanan, ang iyong biyaya. Sa iyong biyaya, kaya kami nakakagawa ng mabubuti na kapaglilingkod sa iyo. Panginoon Diyos, aming hiling, nawa, ng biyayang ito ay patuloy na humimok sa amin upang magtuloy-tuloy sa paglilingkod sa iyo. Hindi lamang sa paglilingkod, kundi sa mas malalim pagpaglilingkod, Panginoong Diyos, na maging active po ang bawat isa sa mga gawain, magpapalago at magpapalakas sa bawat espiritu namin, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na laging mahanap kung ano ang kalooban mo sa aming buhay. Na kaming mga mahihina, Panginoon Diyos, ay palakasin mo. Kaming mga may pagkukulang sa iyo ay puspusin mo, Panginoong Diyos. Nang sa ganon, amin pong malaman at maunawaan ang tunay na kahulugan ng biyaya na tinanggap namin sa buhay. Maglilingkod kami, Panginoong Diyos, hindi dahil
sa sarili naming pagkatao, kundi maglilingkod kami dahil sa iyong biyaya na pinagkalob mo sa amin sa pamamagitan ng isang taong perpekto. Yun ay si Jesucristo. Thank you, Lord, sa kanyang buhay. Kung hindi dahil sa biyaya, Panginoong Diyos, kami ay lugmok. Kami ay pariwara. Kami ay walang direksyon. Kami ay parang mga tupang ligaw na naghahanap ng mga sariling kaparaanan. Pero Lord, hinanap mo kami. Iniligtas mo kami. Pinatawad mo kami, Panginoon Diyos. Ngayon naman, bilang mga napatawad, nabiyayaan, naligtas, tulungan niyo po ang SBCC Prayer House to reach out people na wala pang relasyon sa iyo, Panginoon Diyos. Ilalapit po namin ang mga karatig lugar, ang San Manuel, Baybay, Balaok, Kabarwan, Narbacan, Panginoong Diyos, ang aming komunidad na maabot ito ng iyong salita. Hiniling po namin na naway magampanan ng iglesyang ito, ng SBCC Prayer House, ang tunay na pagkatawag mo. Na itayo, inilagay mo ang iglesyang ito, Panginoon Diyos, para sa isang layunin. Yun ay mapapurihan ka at maluwalhati ka. Thank you, Lord, sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos. Ikaw ang mapapurihan at sa iyo lamang ang kataas-taasang pagsamba. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.